Magandang buhay sa atin mga kapinagpala. At alam niyo ba mga kapinagpala that God knows everything about us. Yes, everything. And I'm gonna give you a verse here in the Bible na nagsasabi lahat ng ating gagawin ay alam ng Diyos at alam na niya kung ano yung mga desisyon natin. There's a reading here in Psalm 139. Simulan ko sa verse 1 here. Um, verse 2. Yeah. Oh Lord, you have verse 1. Oh Lord, you have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from afar. You search out my path in my lying down and are acquainted with all my ways. Even before a word is on my tongue, behold, O Lord, you know it altogether. So bago pa daw sabihin natin sa umaga, pagkagising natin, ang mga salitang bibigkasin natin, alam na ng Diyos kung ano yung ating sasabihin. So tignan natin dito, no? You have searched me and known me, O Lord. So, ang Diyos pala, sa sobrang caring niya sa atin, is tinitignan niya yung laman ng ating mga puso. Sinesearch niya yung deep desire ng ating mga puso. And at the same time, alam niya yung pag-upo natin, alam niya yung pagtayo natin, alam niya yung lahat ng nangyayari sa atin. So what does it mean to us Christians who believe in the Lord Jesus Christ, who believe in our Savior? It means that whatever we do, whether kung ikaw man ay nasa matinding pagsubok ngayon na kinakaharap mo, the Lord knows exactly where you at right now. Kung ikaw man ay sobrang broken in your relationship, the Lord knows exactly how you feel right now. At kung ikaw man ay nasa verge sa depression, andyan ka man sa pagsubok na kung saan ay feeling mo hindi mo na kaya, the Lord knows your situation. He knows you're coming out and you're coming in. He knows when you sit. He knows when you rise up. So alam niya ang laman ng ating mga isip at bawat salita mo na sasabihin mo pa lang, even before you utter them, before you say them, the Lord knows it already. So ibig sabihin, nakatingin ang Diyos sa atin. Napapansin niya at nakikita niya ang lahat ng ating ginagawa. Okay, kung mabigat man ang pagsubok na dadaanan mo, ikaw man ay nasa matinding trials, ikaw man ay nasa matinding temptation, na feeling mo ay hindi mo na kaya at hirap na hirap ka na. The good news is the Lord sees you. Nakikita ka ng Diyos. Alam niya ang nangyayari sa buhay mo. Ngayon, alam niya yung nangyayari sa buhay mo. Alam niya yung situation mo. Bakit hindi ito nagbabago? Okay, that's a good question. Una is, I'll give you an analogy. Let's say for example, ako meron akong anak. They live from afar. Okay? But itong anak ko na to, mahal na mahal ko to. Alam ko kung ano yung ugali ng anak ko na to. Pero malalaman ko ba yung problema niya o masusolusyonan ko ba yung problema niya kapag hindi siya humingi ng tulong sa akin? Kapag hindi niya sinabi sa akin? Kapag hindi niya inopen up sa akin or hindi siya nag-ask ng tulong sa akin. Kasi there's a boundaries between me and my son. So if ever that happens, no, I'm not just going to jump in at solusyonan yung problema niya. No. No, kailangan niya munang sabihin sa akin kung ano yung mga problema na kinakaharap niya and then we'll talk about it. And then we'll have a solution because he allowed me to help him sa kanyang problema. That's also the connection of God with us, no? Yun din yung relasyon na meron tayo sa Diyos wherein the Lord is waiting for us. Ang Diyos ay nag-aantay sa atin na tayo ay lumapit sa Kanya upang matulungan, masolusyonan ka sa mga problemang kinakaharap mo sa iyong buhay. I'm gonna jump sa verse 23. Sabi dito, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. See if there be any grievous way in me, and lead me in the way everlasting. Ito yung pinakamaganda. Now, at the end of the day, our prayer is that, Lord, alam mo naman pala yung laman ng puso ko. Alam mo naman pala kung ano yung sitwasyon na meron ako. Tulungan mo ako, Panginoon. Kung ikaw man ay nasa matinding kasalanan or nagkakasala ka, parang wala nang way out dun sa kasalanan mo. Remember that the Lord is looking at you. Nakikita ka ng Diyos, alam niya ang pinagdaraanan mo. All you have to do is come to Him, ask for His help, and He will help you out. I'm gonna say a prayer for you that, Lord, I pray for this person listening, watching this video right now. Would you bless him, O Lord? Would you come near to him or her, O Lord? At dalangin ko ang pagsama po ninyo sa kanya pong buhay. Marami pong salamat. Give you all the glory and praise. In Jesus' name, Amen. God bless you, kapatid.